Sa Cambodia naman, binawasan na ang oras ng pasok ng mga estudyante bunsod ng matinding init ng panahon. Habang sa Ukraine, tinamaan ng Russian missile ang isang gusali kung saan 14 ang sugatan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang gusaling ito na isang postal depot sa Odessa, Ukraine. Walang sinayang na oras sa mga bumbero. Nasunog ang depot matapos tamaan ng missile na galing umano sa Russia. Nakatakbo naman sa bomb shelter ang 18 empleyado. Pero may 14 pa ring nasugatan sa pag-atake. Nagpapatuloy pa rin ang gyera sa Ukraine mula nang lusubin ito ng Russia noong 2022. Nagkapit-bisig ang mga estudyanteng ito habang kaharap ang mga pulis sa New Hampshire sa Amerika. Nagsasagawa sila ng kilos protesta sa Dartmouth College bilang pakikiisa sa Palestine. Ilang saglit pa, inaresto ng mga pulis ang isa sa mga rallyista. Sinaway din ng mga pulis ang isang matandang nag-video sa pangyayari. Natumba ang matanda at inaresto rin. Pinaatras sa mga pulis ang mga nagkilos protesta. Sa Los Angeles naman, nagtayo ng tent ang mga demonstrador sa University of California. Dito na nagpalipas ng magdamag ang mga nagrally. Nagkabit pa sila ng scaffolding ng watawat ng Palestine. Kalaunan, pinasok ng mga pulis ang kampo at nagkaroon ng stand-off. Nauna nang nagbabala ang pulisya na huhulihin ang mga mananatili rito. Hindi naman nagpatinag ang mga rallyista at nagbarikada pa. Ilan lamang ito sa mga serye ng mga pro-Palestine protests sa Amerika. Pahirap na rin ang matinding init sa Cambodia. Sa ilang paaralan sa Phnom Penh, kanya-kanyang bitbit ng electric fan at bote ng tubig ang mga estudyante. Binawasan na rin ng 2 oras ang kanilang mga klase. 7 hanggang 10 a.m. na lang ang morning class habang 2 hanggang 5 p.m. naman ang mga panghapon. Ayon sa Meteorology Department ng Cambodia, umabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa Phnom Penh. Tulad dito sa Pilipinas, bunsod din ito ng epekto ng climate change at El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.